James Harden binasag ang record ni Kobe Bryant. Jalen Green gumawa ng kasaysayan sa Rockets. At history para kay Buddy Hield. Magandang senyales ang nasaksihan ng Warriors sa pagbabalik ni Curry. Si Kobe Bryant ay kilala bilang isa sa pinakadakilang scorer sa kasaysayan ng NBA. Maraming scoring records ang naitala ni Bryant na iniisip ng karamihan na mahirap nang maabot, ngunit ngayong araw, isang bagong milestone ang naitala. Ang guard ng LA Clippers na si James Harden ay bumasag ng isa sa maraming record ni Bryant. Sa unang half ng laban ng Clippers kontra Wizards, nagpakitang gilas si Harden. Sa unang half pa lamang, nagtala siya ng 31 points, 5 assists, 2 rebounds, and 1 steal. Habang may shooting efficiency na 11 of 15 from the field. Sa laban ding ito, nalampasan ni Harden si Kobe Bryant para sa pinakamaraming 30 plus points half sa NBA history. Bagamat madalas na pinupuna si James Harden, hindi sapat ang pagkilala na natatanggap niya bilang isa sa pinakamahusay na scorers at floor racers ng liga. Sa kanyang 16 na season na career, may average siyang 24.1 points, 7.1 assists, and 5.6 rebounds with shooting splits 44% from the field, 36% from the 3-point range, and 86% from the free throw line. Kahit wala si Kawhi Leonard, pinamunuan ni Harden ng Clippers sa isang kahanga-hangang record na 11-8 habang may 23-point lead laban sa Washington Wizards. Ang Clippers ay patuloy na nakakahanap ng paraan upang manalo kahit wala ang mga key players tulad ni Kawhi Leonard at Norman Powell dahil sa pamumuno ni Harden. Bukod dito, isa ang depensa ng Clippers sa pinakamahusay sa NBA, isang bagay na hindi magiging posible kung wala ang leadership ni Harden. Sa kasalukuyan, si Harden ay may 43 points, 7 assists, 4 rebounds, and 3 steals na may napakagandang shooting efficiency na 59% from the field, 64% from the 3-point range, and 91% from the free throw line. Si James Harden ay nagtala ng 31 sa kanyang kabuuang 43 puntos sa unang half ng laban na naglagay sa kanya sa piling grupo ng mga manlalaro ng Clippers tulad ni Lou Williams, Robert Covington, Nicolas Batum, Kawhi Leonard at Austin Rivers bilang ika-6 na manlalaro na nakagawa ng ganitong feat. Sa panayam pagkatapos ng laro, pinuri ni Harden ang kanyang mas batang teammates na aniyay nagbibigay sa kanya ng bagong sigla. Hindi ako matanda pero pinaparamdam nila sa akin na bata pa ako, yan ni Harden. Hinahamon nila ako, nagtutulungan kami at talagang parang isang tunay na team kami. Ipinagmamalaki ko ang mga kasama ko. Iba-iba ang magiging takbo ng bawat laro pero ang mindset at mentality namin bilang isang unit ay napaka-espesyal. Ipinagmamalaki ko ang koponan na ito. Sa panalong ito, umangat ang record ng Clippers sa 12-8. Sa kanilang unang 20 laro, isang tagumpay na hindi inaasahan ng marami lalo na't inanunsyo na hindi makakalaro si Kawhi Leonard sa simula ng season. Si Harden ang nagsisilbing makina ng opensa ng Clippers, ngunit malaking papuri rin ang nararapat kay Ty Lue at sa front office sa pagbubuo ng koponan. Napalibutan nila si Harden ng mga two-way players na maayos ang chemistry na siyang susi sa magandang simula ng Clippers ngayong season. Ano sa tingin nyo mga kaibigan? Sa ibang balita naman, lumipad ang Houston Rockets papuntang Philadelphia upang harapin ang Sixers sa ikalawang bahagi ng kanilang back-to-back na laban nitong Huwebes ng araw. Layunin nilang palawigin ang kanilang panalo sa 3 matapos ang kanilang makapangyarihang overtime na panalo laban sa Minnesota Timberwolves noong Miyerkules. Si Jalen Green, ang star guard ng Rockets na nahirapan sa laban noong Miyerkules, ay nagpakitang gilas laban sa Philadelphia. Sa unang bahagi ng laro, nagtala ng 18 puntos sa unang quarter pa lamang, doble ng kanyang naitala laban sa Minnesota. Ang pambihirang quarter ni Green ang nagbigay sa Rockets ng 11 punto na kalamangan sa pagtatapos ng unang quarter. Gayunpaman, nagsimulang mabawasan ito ng Sixers sa likod ng malakas na first half performance ng kanilang star guard na si Tyrese Maxey. Naabot ni Maxey ang double figures sa scoring sa loob lamang ng 2 quarter na nagpanatili sa Philadelphia na hindi gaanong nahuhuli. Ngunit si Amen Thompson, ang star forward ng Rockets, ang nagdala ng kanilang kalamangan sa pamamagitan ng matibay na depensa sa unang 2 quarter. Nagtala si Thompson ng 5 stocks, steals at blocks sa first half pa lamang na nagbigay ng 4 na puntos na kalamangan para sa Houston sa pagtatapos ng 2 quarters. Hindi sumuko ang Sixers.
Napanatili nilang dikit ang laban, nahuhuli lamang ng 6 na puntos sa pagtatapos ng third quarter habang sinamantala ang kahirapan ng Rockets sa opensa. Sa ika-4 na quarter, muling bumawi ang Philadelphia na itabla ang laban sa natitirang 11 segundo matapos ma-foul ni Dillon Brooks si Maxey sa 3-point line. Binigyan ng Rockets ang kanilang star center na si Alperen Sengun ng huling shot, ngunit hinarang siya ni Gershon Yabusele. Sa pangalawang laro, nagtungo ang Houston sa overtime, ngunit naging dominante ang Rockets sa overtime. Hinigpitan ng depensa at pinayagan lamang ang Sixers na makapuntos ng 7 puntos sa extended play na naig ang Houston laban sa Philadelphia 122-115. Tinapos ni Green ang laro na may game high na 41 points from 12 of 20 shooting. Isang malaking pagbawi mula sa kanyang 9 na puntos noong Miyerkules ng araw. Ang Terror Twins na sina Tari Eason at Amen Thompson ay muling nagpakitang gilas sa depensa, nagtala ng 8 stocks na nag-ambag sa 15 puntos mula sa turnovers ng Houston sa laro. Ang Rockets ngayon ay may record na 14-6, nangunguna sa Western Conference sa dami ng panalo ngayong season. Pipilitin nilang ipagpatuloy ang momentum sa Lunes sa isang mahalagang laban kontra Oklahoma City Thunder sa Toyota Center na maaaring magtakda kung sino ang mangunguna sa Western Conference. Sa sumunod na balita naman, ang guard ng Golden State Warriors na si Buddy Hield ay naging lahat sa inaasam ng team at higit pa ngayong season. Maraming beses nang gumawa ng kasaysayan si Hield sa maagang bahagi ng season at ngayong gabi ay isa pang patunay nito. Sa laban kontra Oklahoma City Thunder, nalampasan ni Hield ang Dallas Mavericks legend na si Dirk Nowitzki para sa ika-18 pwesto sa pinakamaraming naipasok na 3-pointers sa kasaysayan ng NBA. Sa kasalukuyan, nasa ika-18 pwesto na siya at ang susunod na target ay si Jason Kidd na nasa ika-17 sa lugar. Ang Warriors ay isa sa mga pinaka-nakakagulat na koponan ngayong season at hindi ito mangyayari kung wala ang kontribusyon ni Hield sa team. Umaasa ang lahat na mapapanatili ng koponan ang kanilang kasalukuyang forma nang hindi sila mapapagod. Ang Warriors ay maaaring maging kompetitibo kahit wala si Stephen Curry. Ito ang ika-4 na laro ngayong season na naglaro ang Golden State Warriors nang wala si Stephen Curry sa lineup. Sa unang 3 laro, nagresulta ito sa mga panalo para sa Warriors. Ang Warriors ay nanatiling kompetitibo gamit ang isang 12-man rotation na nagresulta sa 2 lamang sa kanilang mga manlalaro ang naglaro ng mahigit 30 minuto ngayong gabi, isang kakaibang diskarte para sa mga contending teams sa NBA. Pinatutunayan nila na ang kanilang 12-6 record this season ay hindi aksidente kundi bunga ng maingat na pagbuo ng roster at pagpaplano upang hindi na kailangang magbuhat ni Steph Curry ng malaking responsibilidad sa maagang bahagi ng season. Habang nagpapakita ang Warriors ng ganitong antas ng kompetisyon, napatutunayan nila na kaya nilang manatili sa tuktok ng Western Conference kahit limitado ang oras sa laro ni Curry. Matapos ang laro, isa sa mga nag-standout sa pagkatalo ay ang bagong nagamit sa rotation. Sinabi ni Coach Steve Kerr na si Pat Spencer ang nagbago ng laro dahil sa kanyang enerhiya at bilis mula sa point guard position. Sa wakas, nag-open ang laro para sa amin at nagsimula ang magandang galaw ng bola dahil kay Spencer. Ayon kay Kerr, naging isang madaling desisyon ang ipasok si Spencer, lalo na sa gitna ng mga hirap ng Golden State sa unang quarter. Pinuri rin ni Kerr ang kabuuang effort ni Spencer sa laro na naging susi upang makahanap ang koponan ng rhythm at momentum, bagay na mayroon na namang nakita ang potensyal na magagamit si Kerr sa loob ng lineup. Sa laro na ito, pwede pa sanang mag-overtime ang laban kung naipasok lang ni Wiggins ang magandang play na ito. They're kind of falling over. I said I like Andrew Wiggins here, but he's... Anong masasabi nyo mga kaibigan? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.